Hello mga manay! Good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo dyan? Magluto ako ngayon ng naamanday mo diri as rib na ako. Naunsa man, ikaw, iba. Na ako tamang yubutan diri para mapag-o po ng ito ang intro. So magluto tayo ngayon ng ampalaya ulamin namin mga manay. Tapos magluto ako ng itlog. I-mix ko sila dalawa. So, ayan, pabanibagong intro naman tayo ngayon. Magsabi na naman yung iba, ito si Manay talaga, walang originality, gaya-gaya sa iba. Nagtry lang ako para maiba naman yung intro natin niya. Pasok kayo sa sa ref. Wala man ako angay nito, oy. Nabaguhan ko ba? So, ayan mga Manay, mag-ano tayo ngayon. So, breakfast, ang ating lulutuin. Ito yung ulamin natin ngayon. Palaya at saka egg, i-mix natin to sila. So, nakapagsaing na pala ako ng rice. Ayan. So, let's tad-tad this. Na ako mga manay, nanibago talaga ako sa intro ko. Nanibago ako sa intro na ba nga, na andyan kayo sa loob ng ref. So, ayan. Hindi ko na to mga manay. Gusto ko kasi na yung talaga niyan, nutrition na ay yung original. Kaya, ayaw ko, yung iba kasi pinupugaan ng asin para mawala yung pait ng ampalaya. Pero ako mga manay, hindi ko pinupugaan. Gusto ko na yung original na niya na lasa. Kasi ganyan ako mga manay. Sanay kasi ako sa pait na buhay. Charay! Sa unsa daw. sanay na ako sa mapait na buhay. Kaya hindi na ako matablan sa pait na yan. Baka magsabi yung iba, bakit mapait yung buhay ko. Story time tayo mga manay. Kasi nung bata pa ako mga manay, may mga gusto akong bagay pero hindi nabibigyan ng aking mga magulang. Tapos ngayon mga manay, yung mga gusto ng mga anak ko, nakukuha talaga nila. Kasi ayaw ko mga manay na mapareha sila sa akin ba. Na parang hindi close sa mga kapatid, sa parents. Sa totoo lang mga manay, hindi ako close sa mga kapatid at mga parents ko. Kasi yung may mga bagay na gusto ko pero hindi hindi mabigay nila. Kasi mga manay yung baka sabihin nyo nanto family problem, family secret ganun. Pero kasi yung karanasan ko yun sa buhay yung bata pa ako mga manay, yung mga gusto ko hindi ko nakukuha, tapos yung mga gusto ng kapatid ko yung doktora mga manay, favor kasi yung parents ko mga manay. Pero sa totoo lang mga manay, wala akong sakit na loob wala akong sakit na naramdaman na sakit sa loob sa aking mga parents. Wala ko nagkuan ba, wala ko nagdumot nila, wala ko nasuko, hindi ako galit sa kanila na ganun ang trato nila sa akin. Pero mga manay, mahal ko pa rin sila despite sa ginawa nila sa akin, na yung pagtrato nila pag birthday mga manay, wala talagang handa sa akin. Pero sa kapatid ko meron talaga mga manay, ganun sila mga manay sa akin. Pero pag manood yung mga kapatid ko nito, baka sabihin na pati personal na buhay sinasabi ko. Pero yun kasi yung experience ko mga manay. Pero dahil sa karanasan ko na yun mga manay, hindi ko yun ginaya, hindi ko yun binigay sa ko sa mga anak. Despite sa karanasan ko, sa isip ko mga manay, gusto ko na maranasan ng mga anak ko yung kung may gusto sila nakukuha nila. Pero hindi talaga yung spoiled na lahat ng bagay na gusto nila ay makuha. Fair kasi ako mga manay, kung hindi ako pabor na parents ba, wala akong pinapaboran na anak. Fair si Piana at si Pilis sa pagtrato ko sa kanila. Yun mga manay. Kaya makasabihin ng iba siya na sinabi ko yung ganyan mga manay, ay lang, experience ko lang. At saka kasi kaya yun, nung nag-graduate ako ng college mga manay, wala talaga na scholar kasi kami mga manay. Tapos wala talaga support ng parents ko na sa financial. Papa wala masyadong financial, kaya nag-discard na lang ako mga manay na mag-working sa tsuhin ko. Tapos magbinta-binta ng kahit na ano-ano ganun. Tapos kasi yung allowance ko kasi mga manay tamang-tama lang, kasi nga 4 kami magkapatid. Tapos sabi ng papa ko na
stop na lang muna daw ako, pero hindi ako nag-stop mga manay. Ano talaga ako, sariling sikap din, pero meron ding allowance na binigay pa kay hindi talaga sakto ba, hindi talaga sakto para sa akin. Kulang talaga siya mga manay, kaya yun, sabi ko sa sarili ko, maningkamot ko para sa aking sarili. Tapos ngayon nagminyo na ako mga manay, nag-asawa na ako, mga anak ko hindi nakaranas ng mahirap na lisod pa, sobrang hirap. Tapos pag birthday walang handa, ganun nung bata pa ako, pag birthday walang handa, as in mga manay, sobrang sakit nun. Mas makaana ko, mas mabuti pa na birthday na lang ng kapatid ko palagi. Mas excited pa ako sa birthday ng kapatid ko sa birthday ko, kasi walang handa talaga mga manay. Pag may birthday, pag birthday ko na wala talagang handa, as in wala ko naalala na hinandaan ako nila mama papa. Tapos pag birthday ng kapatid ko, bunga talaga. Pag sa akin wala talaga mga manay, promise. Kaya noon, pag asawa ko mga manay, promise ko talaga sa sarili ko na hindi ko iranas sa aking mga anak ang naranasan ko nung bata pa ako. Yung iba mga manay, kapag ganyan ang karanasan, kay i-ano nila sa kanilang mga anak ba, i-ano din sa kanila ba, mo pa ibuhat ba, ganon din ang gawin sa kanila nung bata pa. Pero ako hindi mga manay, kasi wala akong sakit na loob sa mga parents ko. Mahal ko pa din ang mga parents ko kahit sa ginawa nila sa akin, diba? So wag tayong magdumot-dumot para ang mga blessings ay dadating sa atin. Yan ang experience ko mga manay. At hindi din ako close sa kapatid ko at sa mga parents ko, hindi. Pero mahal ko pa rin sila mga manay. Mahihiya nga ako mga manay na maghingi ng tulong sa kanila kapag may problema ako, kasi baka anuhin ako, baka nabitang balibaran. Kaya yun ang karanasan ko. May close ako, yung kapatid ko na nurse, yun mga manay, yung close ko na kapatid, yung nurse. Pero nag-asawa na ako pero ganun, wala na, LDR na kami. Andun siya sa bahay ngayon, single pa kasi yun mga manay. Tapos ako minyo man, so syempre maglahi kita. So yun ang experience ko mga manay nung bata pa ako. Manood yun sila, pero okay lang kasi yan totoo naman totoo naman yan mga manay, pero okay lang yan meron talaga mga parents na ganun mga manay, na ipabor-pabor ba, diba? Hindi naman dapat to isabi mga manay, kasi private to be na private na problema ba, family problems. Pero ganun talaga wala din akong kanang kakuan sa akong isuon, wala din akong kasuko, wala, kasi mahal ko sila. Dapat magmahalan lang, wag magdumot-dumot, diba? Kasi pamilya tayo Kahit hindi tayo salat sa pagmamahal sa parents natin, ay wag natin isipin ang gano'n na masama para sa kanila, kasi parents pa din natin sila mga manay, at mahalin pa din natin sila despite sa lahat sa mga ginawa nila, diba? Ayan, hindi nagluto kasi kami sa kahoy mga manay, kasi may nilata kaming baka. Ayan, kiskisan ko pa itong mga manay, baka makita ng ibang subscriber ko ba ano ba yung kalaha ni manay, ang itim-itim. Nagluto kasi kami sa kahoy mga manay kahapon, hindi na ako nag-vlog kasi ayaw nilang magpa-vlog yung mga kaibigan ko ba, naglata sila ng sa kaha ko, yung baka, tapos dyan sa kaha ni kaya yan ang hitsura. So baka mamaya kiskisan ko yan, kasi kakahiya naman palaging nakikita sa vlog natin. So yun mga manay, back to topic tayo. So bilang isang parents na, bilang isang magulang na ngayon, kailangan natin maging strong at maging patas sa lahat ng bagay, patas sa ating mga anak, para walay mahay ba, walang pagsisisi yung mga anak natin bakit ganun yung trato sa
ng parents natin, di ba? Dapat fair lang talaga. So, ipataas natin itong camera para hindi sila magkuan pa, mangluod. Kailangan patas lang yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Yan dapat mga manay, di ba? Dapat patas lang. Pero, despite mga manay sa ginawa ng parents, wala talaga mga, wala akong sakit na loob. Dapat, kayo mga manay, wala kayong tinatanim na sama ng loob. Kung hindi kayo salat sa pagmamahal at kulang sa pagmamahal ng parents nyo, ipakita nyo pa din sa pamilya nyo na mahal mo pa din sila para may grasya tayong dadating. Diba? Buti na lang ay lumaki akong ganito. Pero at least pasalamat pa rin ako sa mga parents ko. Sa parents ko, bakit masabi ko palagi ng mga parents? Pero masasabi ko palagi mga manay sa parents ko na pasalamat pa rin ako sa kanila kasi lumaki ako na ganito. Diba? Pasalamat tayo sa kanila na lumaki tayong mabuting anak pa din, diba? Siguro mga manay, mabuti naman ang mga parents, ang parents ko mga manay, kaso ganun talaga, may pabor-pabor talaga mga manay. Kuha muna ako ng oil. Wala tayong magagawa kung ganun ang pagtrato nila kasi ako kasi mga manay bata pa ako, mahiyain kasi ako, tapos yung ate ko achiever, tapos yun mga manay siguro iniisip nila nga okay lang yan kay Kling kasi yung ano ko mga manay, sorry yung nickname ko, okay lang kay Kling na ganito lang siya kasi simple lang naman siya, tahimik lang ganun, pero sa isip ko mga manay napakasakit. Sinasabi nila sa akin palagi na na masakit sa akin nun kasi bata pa ako, pero nung lumaki na ako naiintindihan ko na ang lahat. Tapos iniisip ko na lang na ganun siguro kasi ako tahimik lang, walang achieve sa eskwelahan, hindi kasi ako achiever mga manay, yung kapatid ko achiever, kaya yun siguro ang iniisip nila ba na ganun. Tapos kasi ang kapatid ko ay achiever, palaging first honor, tapos ako mga manay wala talaga kasi simple lang, low-key lang ako mga manay. Tapos sabi ko, sakit, pero sa totoo lang masakit sa akin na part kasi bata pa ako, hindi na ako hinahandaan sa birthday, ganun. Wala talaga mga manay. As in, wala akong ma-remember na super saya nila na nag-birthday ako. Wala. Kasi walang handa, hindi na ako nihandaan. Mas excited pa ako sa birthday ng kapatid ko. Pero despite of that mga manay, no, wala akong sama ng loob sa parents ko, wala akong sama ng loob sa mga kapatid ko. Mahal ko pa din sila. So pabalik-balik na rin yung salita ko. So okay na yun mga manay, at least na-share ko na sa inyo yung experience ko nung bata pa ako, diba? So lesson learned sa aray ko ang sakit. Lesson learned sa buhay ay despite sa hirap ng buhay ay huwag magdumot. Ano pa din yung lesson learned, huwag magdumot sa parents mga manay. Mahalin pa din sila despite sa nangyari sa iyo kung bata ka pa. Diba, mahalin mo pa din ang mga parents mo despite of everything that happened. Charles, naka-English tayo ngayon. Ano pa ako mga manay, yung ilong ko masama pa, yung natipon pa ako, iwan ko hindi makuha yung ko talaga. Diba, despite sa nahitabo sa mga nangyari sa bata ka pa, huwag talagang magtanim ng sama ng loob, kasi kapag magtanim ka ng sama ng loob, yan, wala kang blessing na dadating sa buhay mo. Tapos ka ng maging masama kang tao. Kapag mag-asawa ka, yung nangyari sa'yo nung bata ka pa, i-ano mo sa mga anak mo, diba? May ganun parang revenge ba? Pag yung karanasan mo sa bata ka pa ay ano mo sa mga anak mo, i-apply ba? Ganun, diba?
So yan, ipakita ko sa inyo yung ulam natin. Ang palaya mga manay with egg. Yung mga anak tulog po mga manay. Ayoko ano sila. Si Aptip na ayan. Yung ano niya, trabaho niya, tighugas siya ng pinggan. Test ko na. Ayaw ko masyadong kung ano mamaluto masyado ba. Gusto ko andun pa din yung pait. Tsare. Super pait nga. Okay na to. Natapos na kaming mag-breakfast mga manay. So, natapos na din ako maglinis sa bahay. So, may papakita ko sa inyo yung mga seedlings na nilagay ko. Ayun, tumurok na yung ano, oh. Yung kamatis. Pero yung asal, wala pa siya. So, dito ko na nilagay yung sampayan namin mga manay. Kasi si Dinde, ano, kinukuha niya ba. Tapos, tinutumba niya. Kaya, dito ko na lang nilagay. Para dito na lang ako sa sampay mga manay kasi mainit din naman, madali naman matuyo din dito. Tapos okay lang naman, safe naman mga manay kasi mayroon naman tayong ano gate nito. O ayan. May mga subscriber din ako na sinasaway yung gate ko mga manay. Ang pangit daw ng gate ko. Ayan, tapos sabi nila hindi daw safe. Ayan. Pero sa totoo lang mga manay, wala namang ano dito walang gumagalaw dito. Wala namang mga taong masasama na pumapasok dito. Pwera lang kung may naliligaw na mga ibang tao dito. Pumapasok talaga. Pero pag kapitbahay, wala naman mga manay. So, mga manay, wala pa din, hindi pa din dumating yung nag-ano ba. Kahapon ko pa hinihintay yung magkabit ng sliding window ko dito sa harap at saka screen door at saka screen window. Sana ay ngayong araw ay pupunta na. Natatakot ako mga manay, baka ma-scam tayo. So sa simbak ko, wag naman sana. Kasi sponsor pa naman yun ni Mami MD. Thank you so much Mami MD sa sponsor. Sa lahat-lahat, thank you so much Mami MD sa blessings. Ayun yung ilong ko mga manay, pingot pa. Mayroon pa talagang sipon iyon. Ang tagal na wala ng virus na to mga manay. Grabe talaga yung virus. Siguro binat talaga to mga manay kasi sa mga alikabok. Pero yan, wala pa talaga wala pa yung nagkabit ng screen door tsaka screen window at saka dito sa CR. So hinihintay ko pa mga manay kasi sabi ngayon na araw. So ilabas ko muna tong nagbili ako ng pizza kahapon mga manay. Ayan, anuhin natin to, initon. Meron kasi kaming ganito oh. Ito regalo to sa kasal namin, ito mga manay. Okay pa naman yan pag mag-init-init ka ng ano to dito eh, init-init ka ng mga pagkain like pizza, ganon. So atong ibutang kasi snack natin ngayon. Ano pa namang oras ngayon eh, alas 10 pa. Ayan pa. Isa na lang pala. Kinain ng mga bata. Kinain siguro nila mga manay. Kaya, ayan, dami kasi ito kahapon. Kinain siguro ni Pilis. Initin natin to. Ano to siya eh? Shawarma pizza mga manay. So, ilagay ko dito sa taas. Sarap siya. Hugasin muna natin to para malinis talaga. Nagkain
siguro si Ate Pen, tapos ininit niya. Dapat hugasin pa din. Kahit ginamit na, hugasin pa din. Wala pa din yung ano ba. Nagkabit. Nag-alala na ako mga manay. Sara, dadating na ngayon. Kasi sabi ng, ano, chinat ko kasi mamanay. Sabi niya, ano daw, pinuputol-putol pa daw. It takes 2 days or 3 days. So, 2 days pa naman ngayon. So, mayroon pa bukas. Bukas pa, baka. Mayroon pang last chance na bukas. Diba? So, hintayin na lang natin mga manay. Katakot naman kung ma-scam tayo. Ang laki pa naman ng nabayaran ko. Kasi, kasama na kasing screen dito sa, ano sa Mindor. So, ilagay natin to mga manay. Masarap kasi siya mainit. So, ayan mga manay, oh. Ano ko talaga, 10 minutes. Maiitim yan. Ayan. Regalo to. Napakatibay to mga manay. Kasi regalo to ng aking, ninang sa kasal namin. So, shout out sa aking ninang. Kasi, napakatibay nang binigay niya sa akin na ganito. Kasi, sa pagpanday-panday na, to mga manay, na labay-labay siya, natapon-tapon. Hindi na, ang Tagalog kasi sa natapon ay labay. Ayan, oh. Napakatibay niya. Ayan, oh, diba? Initin muna natin para masarap. Naluto na siya mga manay sa kunin ko. Sabi ni Pilis, kain din daw siya. Maghati na lang kami nito. Tinanggal na niya pala. Sarap ka buok. Magkati daw kami mga manay sa nag-chat na ako sa mga manay nung gumawa ng sliding door at yung nagawa ng namin screen door at screen window tsaka yung door sa CR. Sabi niya mga manay ay bukas na daw ng umaga ay na daw nila ikakabit. Alak ko ma-scam na tayo. Wag naman sana, oy, ang mahal naman nun. Hindi naman tayo ma-scam mga manay kasi kilala ko naman yung mga manay kasi taga dito lang naman sa amin. Tapos pagkabit talaga yun ng mga sliding kasi siya yung kumakabit din sa Misano, ganun. So magkain kami ni Pis. Ayan, naghati kami nito mga nagkuha ako ng kutsara. Alibi! Magtunga ta. Ha? Tira kasi ito mga maray nung nagbili ako ng pizza nung nakaraang araw. Tira ba? Alibi. Ay, pating. Ay mo ha. Malapit mo ha. Dire or dire. Kani ako. Lame. Bakit nito? Ito mahal. Masarap talaga siya manay pag mainit.
Excited pa naman ako mga manay. Akala ko ngayon yun makabit. Bukas pa pala. Okay lang yun. Maghintay tayo. Hintay tayo bukas. Mag-ano siguro ako ngayon magluto ng fried chicken sa mga bata. Alam mo na. Oh, ayaw. Ito, ito. So, natapos na namin kainin ni Pilis yung isang pirasong kalahati ng pizza. So, ngayon, magluluto tayo ng pag-fried chicken na lang ako mamaya. Ito yung kahapon na pinagmerkado ko doon sa maliit na tindahan. Merkado, mga manay. Ayan. Mayroong fried chicken. Hindi ko nilagay doon sa ibabaw kasi maano siya ba, maging matigas. So, ito, fried chicken, mga manay. At saka, meron ding karne. Saka, ito, buto ng mga karne kasi masarap ang buto ng karne na ito, sabawin. So, ngayon, ano tayo? Anuhin natin ito. Manok. Marinate sa sa crispy fry. Hindi na makita yung ginagawa ko paubos ka mo kasi parang taas lang siya. Bawal? Sudlan o? Gulay? Ang sabi tabi, sabi ni Pilis, ano daw, bawal daw. Naman sila bawal nga gihatag kani baka may ibibigay na gulay mga manay. Kasi yung tita nila Fiona ay kapag may gulay ibibigay sila sa akin. Pilis So hindi na lang tayo magluto nito kasi may ulam na naman tayo. May libreng ulam. Mamaya na lang yung fried chicken. So, ayan, di ba? Makasave na tayo mga manay. Ganito kapag mabait yung in-laws mo. Hindi naman ako nanghihingi mga manay. So, ilagay ko na lang to dito. Tapos, ilagay ko sa ref. O, di ba? Paminsan-minsan, nagbibigay yan sila sa akin mga manay. So, makatipid na tayo ng ulam, di ba? Ko lang sa baba ilagay kasi para hindi siya mag-frozen at hindi matigas. Alam mo man magkaon og manggang hilaw mga manay. Ayun na okay lang kaya to sa mga manay sa may ubo. Kain tayo nito. Panitan lang natin to mga manay. Ang oras pa naman ngayon ay alas 11:30. Panitan nato para makaon. Wala akong yung pangbukas talaga ng mangga ba, yung ginaganon-ganon lang ang tawag niyan bata pa to kasi na mangga, pero medyo matagal na to para akong mabungol. Pian! Pilis? Unsa Pilis? What up, plato? Dako? Amo daw nga plato mga manay. Unsa day sudlan be?
Oh. Nasabi. Sige na, good. Kaya lagi na. Katos, yung bowl kasi na binigay ko mga malay sa kanila kasi yun. Kaya, sabi nila na amin daw na bowl. So, may ilagay na ano siguro. Ulam. Hindi makasave na. Magbukas ako ng pinto kasi nila ko kasi mga manay. Kasi sila hindi pumapasok. Yung special child ba na nangunguha palagi ng mga gamit. Makapapasok si Pilis tapos hindi siya makapasok. Ayan, mag-ano tayo. Kain tayo muna ng manggang hilaw. Ay, wala na. Naku na gid siya. Hindi na mapikas kasi ano na mga manay. Matagal na kasi ito naka-stack kaya yung liso niya ano na, matigas na ba. Kung hindi pa to siya matagal na stack, ano pa, yung buto niya ay bata pa pero na-stack na kasi to siya eh. Ayan. Sarap nito eh. Dugdug asin. Kanilang good eh, mawala sa kuan ba. Mawala sa tawag anak mga manay. Palawala sa laway-laway. Masagyan natin na sugar at saka asin. Tapos kumala. Meron na kami sa ulam. So, hindi na ako makaluto. Makasave na tayo. So, thank you sa aking mga bayaw. Ayan. Oh, thank you so much. May ulam na tayo. Ayan yung gamot ko mga manay. Oh, ayan. Yung gamot natin. Thank you so much sa aking mga in-laws. Save na tayo ng ulam. So yun mga manay, siguro dito ko na lang muna i-end ang aking vlog. Thank you so much sa mga nanood. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click notification bell para updated din kayo sa aking next video. See you in my next vlog mga manay. Bye bye and God bless. Ingat po kayo parati.